Kasi sabi namin, trip na yan, tara, sibat na. Pag ako, sabay ko tong nasaksak. Ako, kinalabit ko pa nga, bilis mo pagtakbo. Iwanan mo na yung chinelis mo kung gusto mo mabuhay. Tapos nung, di niya binitawan. Hanggang sa dito kami nabot. Yung biktima ay nagtamo ng tama ng saksak sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan na dahilan ng kanyang pagkamatay. Ang ina ng biktima, naiyak na lamang sa pangyayari. Nakauwi na raw kasi si Justin sa kanilang bahay alas 8 ng gabi, ngunit umalis ulit. Ayun na nga po, huwag nang lalabas. Hindi nga pa napapigil kagabi, umalis pa rin po. Mabilis na nagsitakas ang mga salarin sa pamamaslang. May paalala naman si Aling Jocelyn sa mga kabataan. Sana po makinig na sila sa magulang nila. Patuloy ang follow-up operations ng Taytay Police sa naturang insidente. Para sa unang balita, Jay Sabale reporting. Samantala, inaalam na po ng mga otoridad ang sanhi naman ng pagsabog sa Puerto Princesa, Palawan kahapon. Naganap ang pagsabog sa parking lot sa pier papunta po ng underground river. Nasa 30 hanggang 40 minuto lang daw ang layo nito sa underground river. Ayon sa Puerto Princesa City Police, posibleng gamit umano sa illegal fishing ang sumabog. Pero may mga ulat din na baka isang nag-overheat na sasakyan ang sumabog. Wala namang napaulat na nasaktan sa insidente. Crossdresser sa Japan, nagbigay pugay kay Whitney Houston. Ginaya ng mga crossdresser ang forma ng yumawang pop icon mula buhok hanggang pananamit. Tinitingala raw nila si Whitney bilang inspirasyon. Bukod daw kasi sa husay kumanta, nakapagpapagaan daw ng damdamin ng mga kanta ng singer. Mahigit isang buwan na ang nakalilipas nang pumanaw si Whitney sa edad na 48 years old. Samantala, international movie ni Gwen Zamora na The Witness, nag-premiere na sa Pilipinas. Ano naman kaya ang may tuturing na most challenging part niya sa pagganap sa pelikula? Alamin sa unang chika. Matagumpay na idinaos kagabi ang premiere night ng international movie ni Gwen Zamora, ang The Witness, sa Newport Cinema sa Resorts World. Naroon din ang ilang Indonesian cast nito, kabilang na ang direktor ng pelikula na si Muhammad Yusuf. This day is finally here! As in 6 months ko talagang inaabangan, pinagdadasalan, super excited. Ayon kay Gwen, naging maganda raw ang kanya naging experience habang ginagawa nila ang nasabing pelikula. Pero aminado raw ang aktres na nahirapan siyang pag-aralan ang bahasa Indonesia na isa sa mga ginamit na lengguwahe sa pelikula. I had mga 5 locations, so parang hindi talaga ako makaikot-ikot while shooting. The way they work is the same as here. Yung nakakaiba lang talaga yung language. So, doon ako nahirapan at first, but then we were all learning bahasa, they were learning English, they were learning Tagalog. So, parang naging fun yung set namin. At yan po ang mainit kong chika ngayong umaga, live mula dito sa Pampanga. Ako po si Luan D, your morning kachika. Igan? Salamat, Luan. Dalawa po sa gataan sa banggaan ng dalawang sasakyan sa Ramon Isabela. Sa San Nicolas, Ilocos Norte naman na baril ng isang gwardiya, ang isang binatilong nagkaumanong pagnakaw sa ospital. Narito ang Ratsyada Probinsya, atin ni Jay Sabale. Sa San Nicolas, Ilocos Norte, kritikal ang kondisyon ng isang minor de edad nang mabaril ni Delio Sagusio, gwardiya ng isang ospital. Isa raw ang biktima sa 3 menor de edad na natsyempohan ni Sagusio na ninanakaw umano ang water pump ng ospital. Na may nakita itong janitor na umakyat sa bakod between the hospital and the Mormon Church na 3 lalaki. Pumunta siya ngayon sa lugar na sinasabi yung janitor to verify the report. At dito niya nakita yung 3 kalalakihan na binubuhat ng water pump ng ospital. Nauna rin daw nagpaputok ng baril ang mga kabataang sospek, kaya dinipensahan lang daw ng gwardiya ang kanyang sarili. Frustrated homicide ang kasong kinakaharap ng gwardiya. Pinaghahanap naman ng pulisya ang 2 kasamahan ng nabaril para makuna ng pahayag.
Wasak ang dalawang motorsiklong ito nang magsalpukan sa Ipil, Zamboanga, Sibugay. Nasawi ang rider ng isa sa mga motorsiklo na si Basil Rambuyong habang sugatan ang dalawa niyang angkas. Sugatan din ang rider ng nakabanggaan niyang motorsiklo na si Arsalo Llanos at ang isa niyang angkas. Ayon sa pulisya, nag-overtake daw si Llanos sa isang truck dahilan para mabangga niya ang kasalubong na motorsiklo. Kapwa nakainom daw sina Llanos at Rambuyong ayon sa pulisya. Nakakulong na si Llanos at nakatakdang sampahan ng reklamo. Dalawang SUV naman ang nagsalpukan sa Ramon Isabela. Parehong nagtamo ng sugat ang dalawang driver nito. Inaalam pa ang sanhi ng aksidente pero nagkaayos na ang dalawang driver. Kanya-kanya na lang daw sila ng paayos ng kanilang mga sasakyan. Para sa unang balita, Jay Sabale reporting. Sadya nga bang hindi isinama o nakiligtaan lamang ilagay ni Chief Justice Renato Corona ang iba niyang ari-arian sa kanyang SALN? At naideklara nga ba ng punong maestrado ang lahat ng kanyang yaman? Yan ngayon ang gusto ni Senator Judge Miriam Defensor Santiago na sagutin ng prosekusyon pati na ng depensa. Narito ang report. You have your work cut out for you. Prosecution panel, show that an omission or a misdeclaration was deliberately intended by the defendant. You must show essential element of intent to commit the wrong. On the part of the defense, show that your client has, in good faith, declared in his hand all his deposits, both peso and dollar deposits, and if he did not, why not? Sa simula ng impeachment trial kahapon, mabigat ang hamon ni Senator Judge Miriam Defensor Santiago sa prosekusyon at depensa. Bukod daw sa pagpapatunay na hindi naging tapat si Chief Justice Renato Corona sa kanyang SALN, dapat din daw patunayan ng prosekusyon na may intensyon itong magsinungaling. Para kay Attorney Raul Pangalangan, dating Dean ng UP College of Law, ang ibig sabihin nito ay... Ako siguro it will be, I'm just speculating, siguro ipapakita na hindi ito inadvertent omission lang. Hinamon naman ni Santiago ang depensa na ipaliwanag ang lahat ng umano'y di pagkakatugma sa SALN ni Corona maging ang tungkol sa bank accounts nito. Hindi naman pinayagan ni Presiding Officer Senator Juan Ponce Enrile ang balak ng depensa na magpresenta ng SALN ng ibang opisyal ng gobyerno para patunayang karaniwang hindi inilalagay sa SALN ang acquisition cost ng mga ari-arian tulad ng ginawa ni Corona. Ayon kay Enrile, irrelevant daw ito dahil SALN lamang ng punong maestrado ang tinatalakay. Pero para kay Pangalangan, maaari raw sana itong magamit ng depensa sa usapin ng intent na ipinupunto ni Santiago. It doesn't settle the legal question. Pero siguro yun ang I would say the most innocent way to ask for the information is to say na gusto lang namin pakita naman na talagang nangyayari ito sa government. Hindi ito isolated Official, at to support the argument that and therefore hindi naman to bad faith Yes. Walang tinatago, talagang ganyan lang yan. Walang nagseseryoso dyan sa SALN na yan. Pero bakit nga ba hindi idineklara ni Corona sa kanyang SALN ang acquisition cost ng kanyang ari-arian? Pinakamadaling ilagay na cost, yung acquisition cost. Yes. Yun ang alam nung tao Alam naman yung acquisition cost yun ang dapat ang nilagay. Mas madaling Kaya nagtataka ako, bakit yung pinakamadaling ilagay ang hindi nilagay? Pero kung may mga hindi man pagkakatugma sa SALN ni Corona, marahil ang tanong pa rin ng marami ay kung sapat ba itong basehan para siya matanggal sa pwesto. Whether a crime is impeachable or not is a political judgment na hindi reviewable ng mga husgado. So, mabigat yung tanong mo, Igan, pero talagang it's anybody's guess at this stage. Para sa unang balita, Dano Tingkong reporting. Sa iba pang balita, paglalagay naman ng island separator para ihiwalay ang motorcycle lane sa yellow at private lanes, sinimula na sa Commonwealth Avenue sa Quezon City. Paraan daw ito para maiwasan ang gitira na karaniwan daw na uuwi sa aksidente. At para sa detalye ng balitang yan at sa latest sa lagay ng trapiko, may live report si Love Anuver. Love? Godly morning,
Connie, and salamat mga kapuso. Ito po, meron po tayong kahapon actually sinimulan na itong paggawa nitong concrete island separator sa kahabaan po ng Commonwealth Avenue. Nagsimula nga po dito sa may Philcoa area. Ito ay para tuluyang mahiwalay ang motorcycle lane sa yellow lane na itinalaga para sa mga bus at mga jeep. 24 hours po ang paggawa ng DPWH sa island separator na ilalagay po sa Commonwealth Avenue. Mula nga po dito sa Philcoa hanggang Tandang Sora, ang island separator ay may taas na 1 talampakan at lapad na 8 pulgada. Maglalagay po ng signages at reflectorized paint ang DPWH at MMDA upang mas malinaw. Lalagyan din daw po ng bollard ang ibabaw ng island separators upang kung sakaling may motoristang mabangga ay wag naman sana ay hindi matigas at less ang impact. Pansamantalang sarado ang service lane at motorcycle lane. Yellow lanes lang po ang bukas para sa mga motorista. Ayan mga kapuso, ang dali naman ng trapiko sa mga oras na ito ay maayos pa naman po yung ating mga motorista ang galing po ng Fairview area patungo po dito sa Quezon City Circle. Tuloy-tuloy pa rin po ang kanilang pagbiyahe. Maski po yung mga patungo rin po ng Fairview sa kabilang lane, wala rin hong problema. Sa monumento naman mga kapuso, makikita ho natin ngayon ang tuloy-tuloy din pong daloy ng trapiko ng rotonda area ng monumento. Wala hong kaproblema yung mga yan. Sila man ho'y patungo ng Marcos Highway, patungo man po ng EDSA, wala pa rin silang po problemahin sa ganda po ng pag-ikot na yan. Okay, via GMA Traffic System EDSA Kamuning flyover naman po tayo. Yan. Lagi naman hong hindi maganda ang senaryo sa kanang bahaging lane. Patungo po yan na Makati and South area. Mula po yan flyover hanggang buong stretch na po ng EDSA Cubao. Ay napakabigat na ng daloy ng trapiko. Yung kaliwang bahaging lane, makikita ho natin, napakaluwag pa patungo po yan ng monumento. Okay! EDSA Ortigas, kasunod. Ayan, makikita ho natin ang magkabilang lane. Yung pong kanang bahagi ay patungo ng Makati. Tuloy-tuloy pa rin. Yung ating mas mataas na flyover, yan naman ay patungo ng San Juan area at Green Hills area. Wala nang masyadong problema. At ang kaliwang bahaging lane naman patungo ng Cubao, napakaganda pa rin po ng daloy ng trapiko. May coding ho tayo ngayong araw, Martes ngayon. 3 and 4 tayo mga kapuso. At yan po muna ang update sa ating mga kalsadahan at katrapikan sa Metro Manila. Para po nag-isang reyna ng kalsada. Laban nyo ba? Small wagon and never fine. Balik sa iyo, Connie. Maraming salamat, Love Anuver. Para naman po makatanggap ng mga pinakabagong balita via text, i-type lang po ang GMA News Space On at isend yan sa 4627. At para sa iba pang malalaking balita, mag-log on sa www.gmanews.tv at bisitahin din po kami sa www.gmanetwork.com, ang pinakakomprehensibong media portal sa Pilipinas. At yan ang mga unang balita sa umagang ito. Kasama po si Rhea Santos, ako po si Connie Cesar. Kung may balita, i-report sa GMA News, i-text ang Scoop Space, message space ang inyong pangalan at address. Padala po yan sa 4627. Makiigan ako naman Arnold Glavio, ito ang unang balita